Today is today. So, mag-install kami ng bagong fence. At ito ang itsura ng aming backyard as of this moment. Ayan na, dumating na ang delivery namin ng fence. So, ang binili namin na fence ay 6 feet by 4 feet. At 9 fence itong binili namin. So, ang presyo niya ay 35 pounds per fence or per panel. Tapos patayo yung kahoy niya para hindi siya mastakan ng tubig pag umuulan. At alam nyo naman dito sa UK ay ulan is life. At mag-isa lang pala si kuyang delivery na magdi-deliver kaya tinulungan na ng asawa ko na magbaba ng panels. So, iintayin ko lang silang matapos niyan kasi bala ko na pinturahan na din siya agad. Ayoko kasing ma-stuck at saka maganda yung weather ngayon. Hindi umuulan. I think hindi siya uulan for the next few days. 2 days ata. So, gusto ko nang i-take advantage yung time na yun na mapinturahan. By the way, itong fence na binili namin is treated na. So, talagang pang UK weather siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya mabubulok. Kasi kung hindi mo pipinturahan yung fence, mas mabilis siyang mabulok. Yung nagkukulay green at nagkukulay gray siya dahil dun sa mga lumot. Kaya I've decided na sabi ko sa asawa ko na pinturahan namin para para mas tumagal yung buhay niya. Para hindi kami magpapalit ka agad. Sayang din kasi, imagine 35 pounds per fence. Syempre ilan din yan, 'di ba? Parang halos 315. And by the way, the delivery is 10 pounds lang naman, which is okay na kasi madami naman siya. So sinukat muna namin siya to make sure na tama nga ba yung pinadala sa amin. So ang height niya ay 4 feet. Tapos yung standard na length niya is 6 feet. So, kailangan ko muna pala siyang i-brush kasi nga, madami siyang mga, alam niyo yung mga parang mga wood chips na nandun pa. So, kailangan kong i-brush siya para mas maayos or hindi siya maging problema pag pininturahan na. Kasi kung nandun pa yung parang mga alikabok ng, hindi ko alam kung anong tawag dun, pero yung mga parang alikabok ng kahoy, yung mga maliliit ba, wood grains. Kasi pag nandun pa siya, tapos pinunturahan mo, pag natipak siya, so matatanggal din yung pintura. Kaya i-make sure ko na talagang tanggal siya, yung mga alikabok bago namin i-paint. So, we're using cream paint. So, sabi waterproof. Tapos, additional protection na rin siya sa wood. Ang pininturahan lang namin is yung side na haharap dun sa aming garden. Pero pininturahan pa rin namin yung back. Hindi ko na lang pinakita sa video kasi sobrang magiging mahaba na. Pininturahan ko din yung back niya pero hindi na yung kulay niyan. Meron kasi ditong natira na parang brownish color ng paint for fence din para matagal na ata yun dito na nakastock lang sa bahay. So, pininturahan na rin namin yung likod. At hindi na namin inisip ko anong kulay kasi hindi naman siya harap sa amin. Kung yung kapitbahay namin gusto siyang pinturahan, okay lang din naman sa amin. Pero kung hindi, okay lang din kasi protected na yung fence namin. And by the way, dito pala sa UK, pag yung backyard ninyo, pag nakaharap kayo dun sa backyard nyo, yung left side, yung responsibilidad nyo. So, yung sa right side, yun sa kapitbahay naman. Ganun pala. Akala ko kasi dati, bahala kang maglagay ng fence. So, you can put both one. Kasi parang pinlano ko na dati na yung dalawang side, gagawa namin pag medyo nakaluwag-luwag na. So, ayan, tuloy-tuloy lang ang ginagawa namin hanggang sa matapos yung pagpipintura. Medyo matagal at saka naubusan kami ng pintura actually. So, hindi namin siya napinturahan lahat. Mga ilan lang. And yung next time na dumating yung pintura, hindi ko na pinakita. Ganon din naman kasi talaga yung proseso. Binabrush ko muna, tapos saka ako namin pinipinturahan. Majority of the time, ako yung nagpintura kasi during this time, wala pa akong trabaho or wala pa akong bagong trabaho.
So kaya sabi ko, madami akong time in the world na magpintura while my husband is going to work. So ganyan lang. Grabe ang sakit sa likod. Ang sakit pala sa likod magpintura. At tapos ang bigat-bigat ng brush kasi ang kapal at saka ewan ko ba bakit ganito yung binili. Ang hirap palang gamitin itong makapal na brush. Sana pala bumili kami nung mas maliit ba. Para yung mga side-side, yung mga singit-singit, mapipinturahan ng maayos. Na-amaze ako dito sa pintura na to kasi pagkatapos ng isang panel na napinturahan namin, tapos pag chinek mo yung prior to that na panel na pininturahan, tuyo na. Siguro medyo damp lang ng konti pero ang bilis niya matuyo. Siguro mga 15 minutes dry na siya, halos dry na siya. Kaya, pwede na namin siyang, after siguro an hour na iwan namin dyan, pwede na namin siyang itayo sa gilid ng bahay at saka pagdikit-dikitin. Kaya, hindi kami masyadong nahirapan. Medyo nakakapagod lang talaga kasi nakayuko ka. At saka, tapos ang bigat-bigat pa ng brush. So, ayan, tapusin na natin ang pagpipintura para ma-install na. So, this took us most likely more than a week na proseso. Kinompress na lang namin dyan sa video. Medyo matagal siya kasi nga naubusan kami ng pintura. Tapos, inintay pa namin yung delivery ng bagong pintura. Noong mga panahon na yun, nag-uulan. Kaya hindi din namin nagawa kaagad. Naghintay pa kami ng sabi ko nga, mga ilang araw bago ma-continue yung pagpipintura at saka yung pag-i-install. Pinroblema din namin kasi walang tutulong sa asawa ko sa pag-install kasi ang bigat ng panel, guys, as in. Kasi purong kahoy siya tapos syempre may mga may mga nails pa. Tapos ang taas-taas pa nung tawag dito nung pinaka pole na pag-i-insertan niyang mga panels. Paano ko maaabot yun, guys? So paano ko matutulungan yung asawa ko? Good thing nagsabi yung kapitbahay namin dun sa kaliwang side. Natutulungan sila mag-install kasi nga it will benefit din naman kasi magkakaroon sila ng fence. So ayan, mag-install na kami. Yan, nakita nyo brown yung likod. So, haharap yun doon sa kapitbahay. Tinulungan na nga kami ng kapitbahay namin, yung asawa ng kapitbahay namin. Kaya lang medyo nagkaroon ng problema kasi 'di ba may magubat itong side namin. So, yung puno kailangan putulin para maiayos yung paglagay ng fence. Kung nakikita nyo, yan tinatapo ko doon sa side namin kasi nga sa aming basura yan, hindi naman namin ilalagay doon sa kapitbahay namin. Madami din kami talagang na-trim na sanga ng puno kasi nga sobrang malago na yung mga halaman. Gusto nga namin tanggalin yung puno na yan para mag-start na lang ulit kami. At ayan, magtutuloy-tuloy na yung paglalagay ng fence. So kung titingnan nyo, masyado siyang mataas. Ang taas ng pundasyon at saka ang taas din ng fence kasi nga may 3 feet na, so bali 7 feet siya nung nilagay yung 4 feet height na panels. Kaya we decided nung medyo patapos na, decide kami na tanggalin yung one concrete panel. Pero ang bigat pala niya, 50 kilos ata to 25 kilos. Basta ang bigat niya. So imagine mo kung ililift mo yan from there, tapos pataas dun sa para lang matanggal. Kaya, tinulungan na kami nung isang, yung asawa nung lalaki, nung kapitbahay namin. At ito nga yung cute na anak nila, di ba? Blonde or ginger hair. Ang cute niyan, grabe. Binuhat ko pa yan kasi parang gusto niya laging kasama yung tatay niya. Baka mapisa doon sa paglalagay ng fence. Kaya, hinata ko muna. So, ito nga ako, kailangan kong i-secure ang aming roses na hindi masira. So, kailangan ko siyang talian at hawakan dun. Good thing, itong rose na to is hindi siya masyadong matinik as the regular rose. Saka sobrang bango ng bulaklak niya. So, ayan. Very helpful naman ako. May natulong din naman ako dyan, guys. So, ayan. Tinatanggal na namin yung isang fence. Imagine, sobrang bigat niyan. Nahirapan na sila, kaya sinira na nila yung side para matanggal.
Kaya yung fence namin is nung unang nag-install kami mababa yung iba tapos mataas yung iba. Pero eventually kasi inayos nung kapitbahay namin. Ewan ko ba, pinapakailaman niya talaga yung ano namin. Siya na yung nag-ayos, hindi nagsabi sa amin tapos sinirapan niya yung ibang concrete na panels, which is sayang. Sana nagsabi, 'di ba? At ayun nga, yan ang itsura ng aming fence. So hindi ko na-move yung camera papunta dun sa side, sa other side para makita niyo yung pag-install nila. Pero they continued installing it. Tapos ako naman, chumichismis lang at saka linis-linis ng konti o kaya ayos-ayos, ganyan. At yan nga, ako tinatry ko talaga siyang ibuhatin. Apakabigat talaga. Parang feeling ko pag binuhat ko to, pag nadaganan ako nito, hindi na ako makabangon. Sobrang bigat. Tapos ano pa, talagang puro. Tapos madami siyang bakal sa loob. Ayun, kaya ang asawa ko na yung tumulong sa akin ng pag-ayos ng concrete. Kasi nga, ang bigat-bigat. Ayan, ipapakita ko sa inyo maya-maya kung ano itsura dun sa other side. So, nakakatuwa lang kasi nga magkakaroon na kami ng privacy. So, ayan, na-install na siya. At maganda naman yung kinalabasan. Yay! Meron na kaming privacy sa wakas. At eto na ang final look ng aming fence. At dito ko na rin tatapusin ang aking video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Paalam!